Breaking news po mga kababayan. Naku po, eto. Si Epifanio Labrador, alam ko kilala nyo po ito. Lalong-lalo na po nung rally po ng isang malaking reliyon na nagsagawa ng pagtitipon doon sa Quirino Grandstand. Itong si Epifanio Labrador ay talagang inuusig ang mga kapatiran. At dito po mga kababayan, lalong-lalo na nung nagsalita itong si kapatid na Caro Dante Marcoleta, talagang binabatikos niya at nilalait na kung ano-ano pa ang kanyang mga binabanggit na paninira hanggang sa nakasuhan, na wanted, nagtago po sa liblib na lugar. Talagang muntikan pang ipatawag sa Senate hearing dito sa Quadcom para investigahan sa mga fake news na ginagawa nito na paninira kay Caro Dante Marcoleta. Ngayon mga kababayan, tila nagbago ang ihip ng hangin. Yung ginagawa niyang panlalait sa malaking reliyon na ito at pati pamamahala ay kanyang minumura, hindi niya pinalampas para lang po magpasikat ito. Kaya ngayon, tignan nyo po yung pagmumukha niya, hindi po siya nagtatanggal ng maskara. Ngayon po, tila nagbago ang ihip ng hangin na tila pinupuri niya si Senador Marcoleta sa nangyayaring investigasyon dito sa issue ng flood control. Mga kababayan, anong nangyari sa taong ito? Isa ba itong pangbubudol mga kababayan? Isa ba itong pangbubudol? 'Di ba? Anong masasabi nyo? Binubudol na naman niya ang mga tao eh. Pero kahit anong gawin mo, Epifanio Labrador, wala nang maniniwala sa mga sinasabi mo. Niloloko mo ang tao. Ngayon mga kababayan, patay na daw itong si Epifanio Labrador. Patay na yung dating original na Epifanio at sinasabi nila ang taong ito, iba ng tao. Mga kababayan, kasi yung dating Epifanio Labrador ay galit na galit kay Senador Marcoleta. Pero ngayon mga kababayan, mukhang maamong tupa na. Kaya sinasabi na, hindi ka totoo. Clone ka ni Epifanio Labrador, patay na yun. Yun ang sinasabi nila mga kababayan. Ngayon po, bakit ginagawa niya ito? Ipapaliwanag ko lang mga kababayan na, kasi nga po, wala na pong nanonood sa taong ito. Mga kababayan, huwag nyo na pong panoorin ang YouTube nito. Kasi nga po, bagsak na. Parang awa nyo po. Ako na po ang gumawa sa inyo at lalong-lalo na po sa mga nasaktan na miyembro ng malaking reliyon na ito, huwag nyo nang panoorin ang taong ito kasi nga po, nang loloko lang. Ngayon po, panoorin po natin itong video niya na tila pinupuri niya si Senador Marcoleta sa ginagawang investigasyon. Ito po mga kababayan, nakakuha tayo ng clip ng kanyang video para ipakita sa inyo yung tila maamong tupa na nagmamakaawa na panoorin nyo siya. Ito po mga kababayan, sabi ng iba, yung Epifanyong kilala ko noon, patay na yon. Nagpakamatay daw dahil sa kahihiyan. Yun ang sinasabi ng mga tao, nagpakamatay na. Itong taong ito, parang clone na lang. Yun ang sabi mga kababayan na panoorin natin paano magmukhang maamong tupa ang taong ito. Tayo dito. Nakita nyo naman kung paano po natin ipaglaban yung mga politikong nasa tama. Diba? Okay.
Ako, sa totoo lang, hindi ko kasi masyadong nakita noon si Senador Marcoleta kung papaano mag-imbestiga. Talaga? Pero sa pinamalas at pinakita niya sa aking katapangan para durugin, paaminin yung mga involved sa korupsyon. Totoo? Alam niyo naman po ako pagdating sa ganyang bagay, ako po'y mabilis mapahanga. Talaga? At sana sa pamamagitan ng ating butihing Senador Marcoleta, Wow, galang. sa pamamagitan niya tuluyan ng mabuwag. Kasi alam niyo sa totoo lang, nakikita ko sa ginagawa ni Senador Marcoleta ngayon, nagiging katulong po siya o kaisa o kaagapay ng ating mahal na Pangulo sa pagbuwag. O, tignan nyo mga kababayan. Halatang nang bubudol itong baboy na ito. Di nyo alam mga kababayan, talagang pinagmumura nito ang leader ng malaking reliyon na kinabibilangan ni Senador Marcoleta. Minura niya, sinasabihan niya pupugutan ng ulo. Ngayon mga kababayan, tila nagbago ang ihip ng hangin. Tila nagmamakaawa na sana suportahan nyo siya gaya ng pagsuporta nyo dati nung kasikatan ng campaign at ng rally kasi nga viral siya kasi pinag-usapan siya. Ngayon mga kababayan, dahil nga po sa nabwisit ang mga kababayan natin, lalong-lalo na po ang mga kapatid na miyembro na kinabibilangan ni Senador Marcoleta, tila nagbago ang ihip ng hangin. Dito, pinupuri niya si Senador Marcoleta dahil nakikita daw niya na magiging katuwang daw ni Pangulong Bongbong Marcos. Aba, Epipanyo, parang nakakahalata ako sa'yo. Ikaw ba talaga yan, Epipanyo Labrador? O yung Epipanyong Labrador na kilala namin ay matagal ng patay? Umamin ka. Huwag ka nang magkunwari. Sabi kasi nagpakamatay ka na dahil sa kahihiyan sa ginawa mong paninira at pangbababoy kay Senador Marcoleta. Na sinasabi mo noon na hindi mananalo ito hanggang congressman lang. At sinasabi mo pa dito na sangkot umano sa mga legal na gawain, sa mga droga, sa mga kung ano-anong paninira na ginagawa mo. Kaya dito, tila nagmamakaawa ka ngayon na sinasabi mo na humahanga ka kay Senador Marcoleta dahil nakikita mo yung kanyang matapang na pag-iimbestiga. Kasi nga, wala siyang sinisino-sino dito. Aba, Epipanyo Labrador, parang nakakahalata ako Wala na bang views? Patay na ba ang views mo? Patay na ang kita? Tila wala ka na. Wala ka na sa radar Ngayon nagpapasikat ka. Pinupuri mo si Senador Marcoleta. Dati, sinasabi mo, babarilin mo si Senador Marcoleta pag nakita mo. Sinasabi mo, pupuntahan mo sa bahay. Kung alam mo ang bahay, babarilin mo. Aba, anong akala mo sa mga tao? Makakalimutin? Tapos bibigla kang titira ng ganyan na babait? Tapos pupurihin mo si Senador Marcoleta para ano? Para balik kita. Balik kwarta. Wala ka ng bayad, di ka na binabayaran kasi wala ka ng pakinabang. O, di ba mga kababayan, sinasabi ng mga comment, naku Epipanyo, kilala ka namin, huwag ka nang mangbudol. Huwag mo nang budulin ang taong bayan. Yan ang sinasabi mga kababayan kasi itong taong ito mga kababayan, marami nang niloko ito. Scammer, balik, labas, pasok sa kulungan dahil sa mga ginagawa niyang katarantaduhan. Sinasabi, hitman daw ito, mga kababayan. Ngayon, tinitira niya dati si Senador Marcoleta, pati yung reliyon, kinabibilangan niya.
Minumura niya yung leader ng reliyon na ito. Akala mo ang tapang-tapang. Nung inisyuhan na ng warrant of arrest, nagtago na. Mga kababayan, o yan ba ang matapang? Sinasabi mo tapos ngayon, magmamakaawa ka. Magpapalit ka ng maskara. Para saan? Para kumita ka ulit? Ano yon? Bigla-bigla ka na lang magpapalit ng anyo? Bigla-bigla ka na lang magbabago? Ganon? Hindi nga namin nakita yung apology mo. Lalong-lalo na sa kapatiran ni Senador Marcoleta na minura mo ang buong kaisahan nila na kung ano-anong mga sinasabi mong masasama. O, sasabihin mo ganyan, believe ako kay Senador Marcoleta, hindi ko kasi siya kilala dati kung paano magtrabaho. Ngayon, believe na believe ako. Para bang musika na kahit ayaw mo, ay kusa kang kumakanta. Para bang sayaw na umiindak yung iba, kahit ayaw mo yung sayaw, napapaindak ka din. Bakit? Nakikigaya kasi wala ka ng pera. Patay gutom ka. Gutom na ba? Butas na ba ang bulsa mo? Wala nang nagbabayad sa'yo na politiko? 'Di ba ganun ang bibig mo, napakabastos. Kung makamura ka, akala mo kung sino ka? Makasabi ka na babarilin mo si Senador Marcoleta, ganun-ganun na lang. Tapos ngayon, pupurihin mo. Nako po, hanggang ngayon wanted ka. Huwag kang ganyan kasi pag nakita ka na bumaba sa lupa, antayin mo ang mga pulis kasi hanggang ngayon may warrant of arrest ka. Huwag kang basta-basta mag-aano na ganito, nagbago na ako, patay na yung dating Epipanyo, ngayon bagong mukha na ito. Ano ang akala mo sa mga tao? Makakalimutin, ulyanin. Parang yung amo mo, sasabihin niya ngayon, bukas babawiin. Ano yun? Parang bangag ka lang din. Grabe tong taong to, mga kababayan, pangbudol. Ginagamit niya na naman si Senador Marcoleta para kumita ng kwarta. Nako po, hindi na maniniwala ang taong bayan sa'yo. Mga kababayan, parang awa nyo na. Huwag nyo nang panoorin ang taong ito. Nanloloko na naman at nang bubudol. Sinasabi niya, mga kababayan, yung dating Epipanyo patay na. Ngayon, bagong buhay na daw siya. Aba, ang galing naman ng pangloloko ng baboy na ito. Mukha pa lang, mukhang buraot na, mga kababayan eh. Sa mga masasamang elemento na nasa loob po ng ating gobyerno, na sumisira o nagiging anay sa ating gobyerno. Nasaksihan ko eh. Hindi ko naman pwedeng sabihin na kahit nakikita kong tama, sasabihin ko pa rin mali. Eh masyado na tayong magmumukha tayong bayaran nun. Di ba? Alam mo, Brad, kupal ka. Alam namin na isa kang bayaran. Kahit di ka umamin, mukha mo palang buraot ka na. Sinasabi ng mga kakilala ko na mga vlogger, ng mga BBM, humihingi ka ng tulong sa mga politiko. Huwag kami. Kasi ikaw, alam namin na vlogger ka lang din na patay gutom. Na binuburaot mo ang mga followers mo na humihingi ka ng pera na nangwawarta ka, nagmamakaawa ka. Ngayon, gagamitin mo na naman si Senador Marcoleta. Huwag kami. Hoy, huwag mong sabihing patay na yung dating Epipanyo Labrador. Huwag mo kaming lokohin. Tapos sasabihin mo, nagbagong buhay ka na. Ulol. Alam nyo, nakikita ko na takot ang mga congressman. Meron ako napanood kagabi, before ako natulog, na hinahanap ni Senador Bato de la Rosa yung ibang mga kumpanya o mga contractors doon, nakabilang doon sa 15 o top 15 na mga contractors na sinabi po ng ating mahal na Pangulo. Pero wala. Ngayon, iniisip ko,
naglalaro sa aking isipan, hindi kaya hindi umatin yung ibang mga contractors na kasama doon sa top 15 na sinasabi o nabanggit ng ating mahal na Pangulo sa kadahilan ng inutusan sila ng mga kasabwat nilang mga politiko. Maaring gobernador, maaring congressman, at iba pa. Dahil baka lumabas ang pangalan nila sa pag-iimbestiga ngayon ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senador Marcoleta. Wow, ang galang. May senador ka na ngayon. Kagalang-galang na ang pagrespeto mo kay Senador Marcoleta. Dati, grabe. Paano mo murahin? Paano mo alipustahin? Paano mo birahin? Akala mo papatay ka ng tao. Ngayon ganyan ang gagawin mo. Bigla ka na lang magbabago. Ano yon? Pinatay mo na yung dating Epipanyo? Pinatay mo na yung sarili mo? Tapos ngayon bagong buhay ka na? O mga kababayan, anong masasabi nyo sa buraot na ito? Magtanggal ka na kasi ng maskara. Kung talagang gusto mong magbago, tanggalin mo yung maskara ng pagiging gago mo. Tanggalin mo yung maskara mo nang makita ang buong pagkatao mo. Tapos sasabihin mo, napatay na yung dating Epipanyo Labrador. Para masabi namin na, uy, nagbago na nga si Epipanyo Labrador ah. Ang bait-bait na ah. Ginagalang at nirerespeto na si Senador Marcoleta. Kasi nakikita niya na magaling pala. Sabi nga ng mga tao, mga kababayan kay Senador Marcoleta, hindi na sayang ang boto namin, Senador Marcoleta. Isa kang tunay at nakatadhana na maluklok dyan sa Senado at maging pinuno ng Blue Ribbon Committee para bigwasan at kasuhan ang mga kurap na mga buraot na mga politiko. Di ba mga kababayan? Ngayon itong si Epipanyo Labrador, pinupuri, ginagalang si Caro Dante Marcoleta na dating minumura, dating pinagbabantaan, sinasabi niyang babarilin niya pag nakita niya. Pag nakita, pupuntahan niya sa bahay. Hindi lang daw niya alam ang bahay. Sinabi niya, babarilin ko yan. Pag makita ko yan sa bahay nila. Ganun ang sinasabi. Tapos, yung leader po na kinabibilangan ni Senador Marcoleta, pinagbabantaan din niya. Buglat. Kung ano-anong mga sinasabi niyang pang-uusig. Kasi sinasabi niya, yung mga miyembro daw ng kinabibilangan ni Senador Marcoleta ay mga masasamang tao, pumapatay daw ng tao. Di ba mga kababayan? Kaya ngayon, itong taong ito ay parang wala na yung dating Epipanyo. Nagbagong buhay na at patay na daw yung dating ikaw. Mga kababayan, ang tindi ng taong itong mangbudol. Mangbubudol ka na ngayon. Dating mangbubudol ka, nang buburaot ka. Ngayon, binubudol mo ulit ng mga tao kasi patay na yung channel mo, wala nang nanonood. Mga kababayan, mga kapatid na kamiyembro ni Senador Marcoleta, parang awa nyo na. Huwag nyo nang panoorin ito. Kasi nang bubudol na naman mga kapatiran na kamember ni Senador Marcoleta. Alam ko kagabi, lalong natakot ang ibang mga contractors na humarap. Kasi meron ako napanood, no, tinanong po yung isang nagmamay-ari ng kontrakto, ng kumpanya. Ito po yung nagsabi na meron siyang o nakakuha siya ng 40 billion na halaga ng proyekto.
na kung saan ay sinabihan po ni Senador Marcoleta na alalahanin mo may martilyo ko dito sa tabi ko. At yung tao na yun ay nakatanggap ng pagbabanta kay Senador Marcoleta na kapag hindi ka nagsabi ng totoo, maaaring hindi ka na makauwi. At maaaring yun din ang kinakatakutan ng mga contractors o nagmamay-ari ng mga kumpanya na involved sa katiwalian ng flood control projects. Kasi nakita ko paano mag-imbestiga si Senador Marcoleta. Matindi. Hindi natin maitatanggihan. Habang nanonood ako kagabi, alam naman ninyo, galit na galit ako sa taong yun. Ayaw na ayaw ko sa taong yun. Pero napanood ko siya kagabi, hindi ko napapansin, nakangiti ako. Wow, nakangiti na. Nakangiti ka kasi pwede naman pagkwartahan. Pwede na namang pwede na namang gatasan. Kasi viral si Senador Marcoleta. So ibig sabihin, okay ka na. Quits na. Wala na yung nakaraan, ganun lang. Ganun-ganun na lang, Epifanio. Ano yon? Pinatay mo na yung sarili mo? Wala na yung dati? Nagpatiwakal na? Nagbigti na yung dating Epifanio, ngayon, bagong buhay na? O isang kambal ka lang ni Epifanio? O pinatakas mo papuntang ibang bansa? O magsabi ka ng totoo? Wag mo kaming budulin. Kasi ganyan yung mga buraot na mambubudol, kilala ka namin. Oy, wag kami ha. Wag mong sabihin ganun-ganun na lang yon. Marami kang ginalit na tao. Marami kang natapakan. Lalong-lalo na sa mga nagmamahal kay Caro Dante Marcoleta. Aba, ang taong ito makapangbudol Akala mo ganun-ganun lang. Kaya mga kababayan parang awa nyo na. Huwag nyo pong bibisitahin ang channel na ito. Huwag nyo pong panoorin para tuloy-tuloy po ang kanyang pagbagsak. Ito po ang karma na ginawa niya po na pang-uusig po sa reliyon at kay Rodante Marcoleta. Kasi ang reliyon na ito, mga kababayan, ginagalang ito. Yung leader po dito, hindi basta-basta. Ginagalang ng mga leader. Hindi lamang dito sa loob ng Pilipinas, kundi buong mundo ito. Kada punta ng mga presidente o leader ng mga bansa dito sa Pilipinas, ang unang pinupuntahan, binibisita po ang Templo Sentral. Ang leader po ng reliyon na kinabibilangan ni Senador Marcoleta ay talagang katangi-tangi po na hindi mo makita sa mga leader ng ibang mga reliyon dito sa Pilipinas, lalong-lalo na sa ibang bansa. Saan ka nakakita ng ginagalang kahit saan? Talagang nagbibigay ng respeto. Yung mga politiko, bumibisita doon para magbigay galang. Ikaw, minumura mo lang. Sinabay mo ang pagmura kay Senador Marcoleta. Pag minura mo si Senador Marcoleta, pag minura mo ang leader ng reliyon na ito, minura mo na din ang kabuuan ng kapatiran ng reliyon na ito kasi pag sinaktan mong isa, lahat. Halimbawa, yung kinurot mo yung katawan ko, dito, kinurot mo ako dito. Lahat ramdam ng isang katawan yan. Ganon po sila. Ganon katindi ang pagmamahal sa bawat isa. Kaya ikaw, wag ka nang magpasikat na sinasabi mo na, uy, galing ni Marcoleta. Nire-respeto na kita kasi tuwang-tuwa ako kasi wala nang views yung channel mo. Di ba mga kababayan?
Yan lamang po ang aking bahagi, mga kababayan. Talagang, nakita ko lang kasi ang ano nito, kasi parang nagbago ng ihip ng hangin. May sinasabi dito, mga kababayan, eh. Anong sinasabi ng mga comment? Tignan natin yung mga comment, mga kababayan, ha. Ano sinasabi? Nangbubudol ka na naman, Epifanio, ha. Sinasabi ng iba, nangbubudol na naman, mga kababayan, eh. Parang ano ko, kung ano-ano na sinasabi mo, Epifanio, ah. Wala na bang views? Sabi ng mga tao, mga kababayan, wala nang views si Kupal. O eto, mga kababayan, tignan nyo po yung mga comment dito. O, ang bait na Sabi ng mga tao, mga kababayan, wow, ang bait na ni Epifanio. Sabi, ang bait mo na ata kay Marcoleta, boss, ha. Akala ko ba hindi siya mananalo? Tignan nyo, mga kababayan, tignan nyo po. Mukhang nangungulit ka na sa views. Wala nang views si Kupal, eh. Bakit naging mabait ka ngayon kay Marcoleta? Akala ko tunay yang tapang mo, magbabago ka na pala. Bago maimbestigahan ni Marcoleta, haha, nawala ang tapang mo. O, tignan nyo, mga kababayan. Ganyan po ang sinasabi ng mga tao ngayon. Kaya ba ni Marcoleta, sina Chis Escudero at Joel Villanueva? Nako, basta may kasalanan ang mga ito, wala ito kay Senador Marcoleta. Kahit Chis Escudero pa, BBM pa, Martin pa, kahit Joel Villanueva pa, kahit sino pang mga kupal na mga nagkasalat, mga magnanakaw, basta Rodante Marcoleta, todas sila. Kaya mga kababayan, yan lamang po ang aking bahagi. Binalita ko lang sa inyo na si Epipanyong Kupal na nagmumura at nagbabanta kay Senador Marcoleta at sa lahat ng mga kapatid ng kinabibilangan ni Caro Dante, ngayon nagbago na at patay na daw yung dating Epifanio. Ngayon, isang bagong tao na daw ito. Mga kababayan, salamat po ng marami. Once again, ako si The Wonders Philippines. Mabuhay po. Isang like, isang share po, at isang subscribe. Salamat po.